wala kang makikitang hayop lalaki, ang kanyang hanap ay lalaki sa kanyang pagnanasa sa laman. Babae, hinahanap ang kanyang kapwa babae sa kanyang pagnanasa sa laman. Wala kang makikitang ganyang hayop, mga kapatid. Pero tao, mayroon kang makikita, wal-iyadhu billah. At ang mas masaklap pa dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayroon pa mga tao na pinagpipilitan nila sa mata ng mga tao na ito ay maging katanggap-tanggap, ito ay maging normal, na ang lalaki ay pwedeng may kasal sa kanyang kapwa lalaki. Ang lalaki, may kasama siyang lalaki, normal nang pumunta sila sa mga hotel at kanilang iraos doon ang kanilang mga pangangailangan sa laman. Wal-iyadhu billah. Kahit sa ang libro, kahit sa ang aklat, kutub samawiyah, mga libro na nanggaling sa Diyos, ang gawaing ito ay napakakarumal-dumal. Sinasabi natin ang mga ito, mga kapatid, hindi para saktan ang mga tao, durugin ang kanilang mga puso. Sinasabi natin ito para ma-realize nila ang kanilang mga pagkakamali at tuluyan silang makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang kinukwento sa atin ang naganap sa mga kanayon ni Lut, kaum ni Lut alayhi salam. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Ayon sa malapit-lapit nitong kahulugan, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at tandaan noong si Lut, nang sabihin niya sa kanyang angkan, sa kanyang kaum, gumagawa ba kayo ng kahalayan na sadyang wala pang gumawa nito sa mga bansang nauna sa inyo? Katotohanan, inyong isinasagawa ang inyong pagnanasa sa laman sa mga kalalakihan sa halip na kababaihan. Hindi lamang iyon, kayo'y walang iba kundi isang sambayanang sumusuway na lampas sa hangganan. At walang tugon ang kanyang angkan maliban sa sabihin nila, palabasin sila sa inyong bayan. Tunay na sila'y mga taong nagnanais na maging dalisay. At iniligtas namin siya at ang kanyang pamilya, maliban sa kanyang asawa, isa siya sa mga gabirin, mga nasawi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wala pang kaparusahan ang ipinataw ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ito, na kanya pang mahihigitan ang kaparusahang kanyang ipinataw sa bayan ng Sodom, na ang kanilang ginagawa doon ay ang tinatawag na homoseksualidad. Ang lalaki ay nakikipagtalik sa kanyang kapwa lalaki, wal-iyadhu billah. Iniangat ang kanilang bayan sa langit. Ang bayan ng mga taong ito na gumagawa ng napakakarumal-dumal na gawain na ito, binaliktad at ibinagsak. Isipin nyo yun, yung buong nayon ay iniangat ni Allah subhanahu wa ta'ala, binaliktad. Ang nasa baba ay naging nasa taas. Pagkatapos nito ay ibinagsak ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lugar na yaon. At pagkatapos na ito, muli pinaulanan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng naglalagablab na apoy mula sa bato at putik. Kahit sa ang libro, kahit sa ang aklat, kutub samawiyah, mga libro na nanggaling sa Diyos,
kahit alin man sa mga librong ito, mga aklat na ito na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang gawaing ito ay napakakarumal-dumal. La hawla wa la quwwata illa billah. Hindi lang naman pala ang Quran ang nagbabawal sa karumal-dumal na ito. Maging ang mga aklat na kanilang pinagbabasihan, wallahi mababasa natin kung gaano kalalim ang pagkakarumal-dumal, kaligawang nagawain na itong mga kapatid. Pakikipagtalik ng lalaki sa kanyang kapwa lalaki, wal-iyadhu billah. Ang tao na mismo ang bumababa sa kaniyang sarili, pagkatapos siyang iangat ni Allah subhanahu wa ta'ala, parangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga hayop, ang tao mismo ang bumababa sa kaniyang sarili, na dumarating pa sa punto na nagiging mas masahol pa siya, mas ligaw pa siya kaysa sa hayop. Wala kang makikitang hayop, lalaki sa lalaki, nagtatalikan. Wala kang makikitang hayop, lalaki, ang kanyang hanap ay lalaki sa kanyang pagnanasa sa laman. Babae, hinahanap ang kanyang kapwa babae sa kanyang pagnanasa sa laman. Wala kang makikitang ganyang hayop, mga kapatid. Pero tao, mayroon kang makikita, wal-iyadhu billah. Ganyan kasahol ang tao, mga kapatid, maliban sa ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mas masaklap pa dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayroon pa mga tao na pinagpipilitan nila sa mata ng mga tao. Ipinagpipilitan nila sa mata ng mga tao na ito ay maging katanggap-tanggap, ito ay maging normal, at ito ay may siyabatas. Wal-iyadhu billahil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Mayroong mga tao na isusulong nila ang batas na ito, na magiging normal sa lugar natin, na ang lalaki ay pwedeng may kasal sa kanyang kapwa lalaki. Ang lalaki at ang may kasama siyang lalaki, normal nang pumunta sila sa mga hotel at kanilang iraos doon ang kanilang mga pangangailangan sa laman. Wal-iyadhu billah. Ang babae ay may kasal sa kanyang kapwa babae. La hawla wa la quwwata illa billah. Ang mga naunang nasyon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hinihigitan pa ng ilan sa mga tao ngayon ang mga karumalduman na ginagawa nila. Noon, mga kapatid, lalaki to lalaki. Ngayon, hindi lang yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Meron pang mga tao na mas malalim pa dyan ang kaligawan na kanilang ginagawa. Tao ay kinakasal, nakikipagtalik sa hayop, nakikipagtalik sa aso. Wal-iyadhu billah. Ganyan kalalim. Ganyan kalalim ang kaligawan na ginagawa ng ilan sa mga tao sa kapanahunan natin. Binabanggit natin kung gaano kalalim ang kaligawan, gaano kalalim ang pagkakarumal-dumal na gawain na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nang sa ganun, ma-realize ng bawat isa sa atin ang kaligawan na ginagawa ng mga taong kanilang ikinalulugod ang gawain na ito. Mga taong kanilang pinagsusumikapan na maging normal ito sa pananaw ng mga tao. Maging normal ito sa pananaw ng mga tao. Mayroon pang batas na kanila pang pinagsusumikapang may pasa. Kanila pang pinagsusumikapang ito ay magkatotoo. Ito ay may sakatuparan. Ang batas na hindi ka pwedeng magsalita laban sa mga taong ito. Halimbawa ngayon, ako'y nagkukutba. Pag may pasa ang batas na yaon, maprubahan sa gobyerno, mayroon silang karapatang sampahan ako ng kaso dahil lamang sa sinasabi ko ang kasamaan, pagkakarumal-dumal na ginagawa ng mga taong yan. Yan mas malala. Mas malala ang mangyayari kapag naisabatas ang batas na yon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Baka magtanong, ano magagawa ko? Baka magtanong ang gumagawa nito. Ano magagawa ko? Nilikha ko ng Diyos na mayroon akong pagnanasa sa aking kapwa lalaki.
Wal'iyadhu billah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon tayong mga pagnanasa sa mga ilan sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsubok yan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroon ka mang pagnanasa sa iyong kapwa lalaki, yan ay pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsubok sa iyo ng Diyos. Ano ang paiiralin mo? Ang pagsunod sa iyong desire. Kahit na masway mo si Allah, o ang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa man masway mo ang iyong self-desire. Pagsubok yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tinulirit mo ang iyong sarili. Hinayaan mo ang iyong sarili. Tinake advantage mo ang mga pribilehiyo na binibigay ng mga tao. Sumali ka sa mga beauty pageant ng mga kabaklaan. Sumali ka sa mga kung ano-anong mga para lamang sa mga kabaklaan hanggang sa nalugmok ka sa ganitong kasalanan. Hindi mo yan may sisisi sa dakilang naglikha sa atin. Walang sino man ang masisisi, mga kapatid, kundi ang ating mga sarili, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Baka sabihin naman, asan ang kalayaan? Asan ang kalayaan? Gusto naming maging ganito kami. Bakit ni pinagkakait sa amin ng kalayaang piliin ang aming gusto? Mga kapatid sa Islam, ang tunay na kalayaan ay hindi ang kalayaang masunod ang self-desire kahit na nasusuway si Allah. Hindi yan ang kalayaan, mga kapatid. Bagkus yan ay daan patungo sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalayaan ay ang kalayaan mula sa kasalanan. Kalayaan mula sa mga karumaldumal na gawain. Kalayaan mula sa kamangmangan. Kalayaan mula sa kaligawan. Kalayaang masunod si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kalayaang dapat na hinahangad ng bawat mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ang kalayaan maging free siya kung ano ang gusto niya yung nagagawin niya. La hawla wa la quwwata illa billah. Mga kapatid, kahit saang libro na nanggaling sa Diyos na kanyang ibinaba, makikita natin kung gaano ang pagkakarumaldumal na gawaing homoseksualidad, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya nakakapagtataka, ilan sa mga mangangaral ng ilan sa mga relihiyong, iba sa ibang mga relihiyon, hindi lang nila pinapayagan, sila pa mismo ang kumakasal sa mga taong ito. Gaano kaligaw? Gaano kaya kalalim ang kaligawan ng mga mangangaral na ito? Sila mismo ang kumakasal. Lalaki to lalaki, babae to babae. Wal'iyadhu billah. Tingnan ninyo kung gaano nila, pati yung libro na kanilang pinanghuhugutan ng katuruan, kanilang pinagbabasihan, ay kanilang sinusuway dahil sa makamundo. Mahal ang bayad Ikasan mo lang ang laki-laking bayad Kaya tayo sa Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang katotohanan ay hindi magbabago. Kahit balik-baliktarin mo man ang mundo, kahit mabago man ang mundong ito, ang katotohanan ay hindi magbabago. Hindi pwedeng baguhin ng dahil lamang sa makamundong bagay. Hindi pwedeng baguhin ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa makamundong interest, makamundong kadahilanan. Wal'iyadhu billah. Ganyan kaganda ang Islam, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya nanatili tayo sa katotohanan. Kasi pinaninindigan natin ang katotohanan. Kahit na magalit ang lahat ng mga tao, basta't hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na masway mo ang lahat ng tao, basta't hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang Islam. Kaya nga guraba tayo Mga estranghero tayo. Laging estranghero tayo sa mata ng mga tao. Laging kakaiba tayo sa mata ng mga tao. Yan ang totoong naninindigan, may paninindigan
sa pananampalataya niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sadyang napakamapagpasensya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kahit paman napakaswail nating mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay binibigyan niya tayo ng pasensya, binibigyan niya tayo ng palugit, makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat hindi pa dumarating ang malakul maut, hanggat hindi pa dumarating ang kamatayan, at hindi pa sumisikat ang araw sa kanluran, mayroon pang pag-asa ang isang taong magbalik loob kay Allah. Sinasabi natin ang mga ito, mga kapatid, hindi para saktan ang mga tao. Sinasabi natin ang mga ito para makapagbalik loob ang mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para makapagbalik loob sa katotohanan, makapagbalik loob sa Diyos na naglikha sa kanila, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi natin ito sinasabi para tuligsain ang mga tao, durugin ang kanilang mga puso. Sinasabi natin ito para ma-realize nila ang kanilang mga pagkakamali at tuluyan silang makapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Payo ko sa lahat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, habang may buhay pa, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Habang humihinga pa tayo, magbalik loob tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sorpresa ang kamatayan, hindi yan magpapaalam. Bukas mamamatay ka, ha? 1 week from now mamamatay ka, ha? 1 month from now, 1 year from now mamamatay ka, ha? Hindi ganyan ang kamatayan. Sorpresa ang kamatayan. Kaya lagi tayong magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nagkakasala at nagkakamali. Ang mahirap doon, ang mali ay ang hindi ka marunong tumanggap ng mali at hindi ka marunong magbalik loob sa iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Idalangin natin kay Allah na gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nasa posisyon, nasa kapangyarihan sa bansa natin. Huwag nilang isulong, huwag nilang payagan ang ganitong karumal-dumal na batas, sapagkat ito ay magdudulot ng napakalaking galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isalin natin yan sa panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalong-lalo na sa mga kapwa natin Muslim na nasa posisyon, gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat batas na inyong isinusulong ay may pananagutan kayo dito sa kabilang buhay. Kung dito sa mundong ito, hindi ninyo nakikita, pero sa kabilang buhay ay mananagot kayo 100%. Isipin ninyo, kung ikaw ang mapagmulan ng batas na ito, isulong mo ang lahat ng mga magkakasala ng dahil sa batas na ito na iyong isinulong na naaprobahan. Hanggat mayroong nagkakasala dahil sa batas na ito, patuloy kang nagkakasala kay Allah. Kahit na nasa ilalim ka na ng libingan, patuloy kang nagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naiwan mong legacy. Saang legacy? Legacy sa kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasalanang buhay na walang pagkaputol hanggat mayroong nagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa batas na yan. Katakutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Matakot ka, ikaw ay mamamatay. Kahit gaano pa kapakalusog sa mundong ito, kahit gaano ka pakayaman, kahit gaano pa kataas ang posisyon meron ka, mamamatay ka at lilitisin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya gabayan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kapatid na ito. Hindi namin kayo ibinuto para kayo ay gumawa ng ganitong mga batas, para suwain ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Matakot kayo kay Allah. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ninyong sayangin ang pagtitiwala na ibinigay namin sa inyo